Isang validator operator na kilala bilang si VET ang nagpasiklab ng bagong issue sa XRP community matapos po niyang mag-post ng mainit na komento sa X. Hindi lang basta hinaing ang kanyang pahayag, kundi isa itong hamon sa matagal ng paniniwala tungkol sa account influence, insider selling at network governance. Dahil dito, marami pong traders ang muling nagtatanong kung sino ba talaga ang may kapangyarihan sa loob ng XRP Ledger. At ayan, ang ating pinakaunang katanungan dito ay bakit naging malaking issue ang post ni Ginoong Vet. Sabi rito, at Tears post on X by validator operator Vet ignited new attention in the XRP community. It did more than vent. It challenged long-standing assumptions about account influence, insider selling, and network governance. The ripple effect is forcing a fresh look at who really holds power on the XRP ledger. Ayan, ito po yung aktual na post ni Vet. Ang simpleng post ni Vet dito ay nagdulot ng malawak na usapan dahil tila tinutukoy niya ang ilang account na matagal nang may malaking impluensya sa ecosystem ni XRP. Para sa marami, ito ay tila banat sa mga malalaking holders at mga insider na patuloy na nakikinabang sa market swings. Dahil dito, muling binubusisi ng mga eksperto kung gaano nga ba talaga kalaya at ka-decentralized si XRP. Sa market impact, ang ganito pong mga pahayag ay mula po sa validator ay madalas nakakaapekto sa market sentiment. Kaya lumalabas po ang issue ng centralization, kadalasang bumababa ang tiwala ng mga investors kaya posible pong magdulot ng short-term bearish movement. Ngayon ay sino po ba ang tinutukoy ng mga XRP accounts na dapat mawala? Sabi po rito ay insider sales and market sentiment. Veteran on-chains research shows that co-founder Chris Larson's wallet recently moved an estimate 50 million XRP. Approximately 120 million US dollars in one transaction. Over time, he has realized more than 764 million US dollars in profit from XRP sales since 2018. This pattern of large sales has become recurring concern in the community. Paliwanag po natin yan. Base po sa mga on-chain reports, si Ginoong Chris Larson, isa sa mga co-founder ng Ripple, ay naglipat or nag-transfer po kamakailan ng humigit kumulang 50 million XRP na katumbas po ng $120 million sa isang transaction. Mula pa noong taong 2018, umabot na raw sa $764 million ang kanyang kinita mula sa pagbebenta ng kanyang XRP. Ang ganito pong paulit-ulit na malalaking galaw mula sa mga insider ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming holders ang nangangamba. Sa market impact, kapag napapansin ng mga traders ang malalaking transfers mula sa mga founders, kadalasan ito ay nagiging trigger ng panic sell, kaya nagkakaroon po ng pressure sa presyo ni XRP. Paano naman po naaapektuhan ng mga insider sales ang tiwala ng mga investors? Sabi rito, these moves fed a fear that retail holders become liquidity for insiders. On-chain data show large transfers often coincide with local XRP price peaks, reinforcing negative sentiment. Yan, ang mga ganitong mga malalaking galaw daw ay nagpapalakas po ng takot na ginagamit lamang ang mga retail holders bilang liquidity exit ng mga malalaking insider. Ayon po sa mga datos sa blockchain, kadalasan nangyayari ang ganitong transfers tuwing nasa pinakamataas na presyo sa XRP, kung saan ay nagpapahiwatig ng strategic selling. Dahil dito, lumalakas po ang negatibong pananaw sa market at nagiging maingat ang mga bagong investors. Ang market impact po nito ay kapag kumalat ang ganitong sentiment, bumababa ang buying pressure at lumalakas po ang selling pressure. Dahilan kung bakit humihina ang presyo ni XRP sa short term.
Ngayon ay ano ba talaga ang trabaho ng mga validators sa XRPL? Sabi rito ay validators on the XRP ledger run the node software that validates transactions and maintains consensus. While they cannot remove on-chain balances or make accounts disappear, their configuration and trust relationships via unique node list give them influence over network health and governance. Paliwanag po natin yan. Ang mga validators daw po sa XRPL ay parang mga tagapangalaga ng network. Sila po ang nagva-validate ng mga transaction at tinitiyak na tama po ang consensus sa blockchain. Hindi po nila kayang burahin ang mga account o tanggalin ang balanse ng isang user. Pero may impluensya sila sa pagpapatakbo at kalusugan ng buong sistema. Sa pamamagitan po ng Unique Node List or UNL, nakikilala nila kung aling mga node ang dapat pagkatiwalaan. Sa market impact kung magpahayag ng hindi pagkakaunawaan ang mga validators, maaari itong magdulot ng pagkabahala sa mga investors dahil ang validators ang pundasyon or foundation ng network security at saka decentralization. Ngayon ay bakit nga ba sinabi ni Vet na gusto niyang mawala ang mga accounts? Sabi rito tungkol dyan ay when a validator publicly speaks about waiting for accounts to disappear, it may reflect frustration with perceived misuse or centralization of accounts, not actual deletion. In practice, any account wipe would require protocol-level amendment and broad consensus. Ayan, paliwanag natin yan. Ang sinabi daw po ni Ginong Vet ay hindi literal na gusto niyang burahin ang mga account. Ang ibig po niyang sabihin ay pagod na siya sa mga account na sobrang centralized o ginagamit para manipulahin ang market. Para mabura ang isang account sa XRPL, kailangan muna ng pagbabago sa mismong protocol at pagkakasundo ng buong network. Kaya malinaw na isa itong simbolikong pahayag ng pagkadismaya. Sa market impact sa mga ganitong post, lumalabas po ang mga usaping trust sa network. Kapag lumala ang issue, maaaring magdulot po ito ng sell-off dahil sa takot ng mga retail investors sa political tension sa loob ng ecosystem. Ngayon ay ano naman ang epekto ng insider movement sa presyo ng XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay the reported insider movement of XRP raises real questions about structural supply pressure and investor confidence. Analysts note the latest sale sparked a renewed bearish tone for XRP, even as the broader crypto market remains firm. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ang paggalaw daw ng malaking halaga ni XRP mula sa mga insider ay nagdudulot ng pangmatagalang supply pressure. Ibig sabihin, habang nagbebenta po sila, lumalaki ang supply sa market at bumababa naman ang presyo. Napansin ng mga analyst na kahit matatag ang ibang crypto tulad ni Bitcoin, si XRP ay nagpapakita ng bearish tone dahil sa insider activity. Sa market impact, hanggat nagpapatuloy po ang mga insider sales, mahihirapan si XRP na makabawi sa presyo. Ang tanging solusyon ay kapag bumalik ang tiwala ng mga retail traders at institutional buyers. Ngayon ay may ginagawa ba ang XRPL para mapanatili ang tiwala ng mga users? Sabi rito ay at the same time, the ecosystem is making efforts to reduce friction for new participants. For example, a governance vote recently lowered the account activation reserve by 90% on the XRPL, lowering the barrier to entry. Ayan, sa kabila daw po ng kontrobersiya, gumagawa ng paraan ang XRPL para mas maging accessible ang network. Isa sa mga hakbang nito ay ang pagbaba ng account activation reserve ng 90%. Ang ibig sabihin, mas madali at mas mura na ngayon para sa mga bagong users na makapasok sa XRP Ledger. Ipinapakita po nito na kahit may mga isyong kinakaharap, tuloy pa rin po ang pag-unlad or development ng ecosystem.
Sa market impact, ang ganito pong pagbabago ay pwedeng magdulot ng positive momentum dahil pinapataas po nito ang adoption at saka user participation sa network. Bilang panguling katanungan ay ano naman ang mga aral na makukuha natin dito? Sabi rito, for stakeholders, whether validators, institutional buyers, or retail holders, the episode underscores three things. Network governance matters, concentration risk persists, and narrative matters. Ayan po. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa ating lahat na mahalaga po ang tatlong mga bagay na binanggit dito. Una ay ang governance o pamamalakad po ng network. Pangalawa ay ang panganib ng sobrang concentration ng tokens sa iilang tao. At ang pangatlo ay ang narrative o kwento na umiikot po sa market. Ang mga ito ay sabay-sabay na nakakaapekto sa presyo at reputasyon ng XRP sa community. Kaya ang market impact po nito ay kapag naging malinaw at patas po ang governance, tumataas ang kumpiyansa ng mga investors at mas lumalawak ang adoption sa institutional level. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa lahat ng nangyayari, malinaw na ang post ni VET ay hindi po simpleng rant, kundi isang wake-up call. Ipinakita po nito na kahit matagal nang establish itong sa XRP, may mga isyong kailangang ayusin sa transparency at saka insider control. Ang maganda, patuloy po na pinapababa ng network ang barriers para sa mga bagong users. Kaya nananatili pong buhay ang ecosystem. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang susi ay tamang timing at awareness. Huwag po tayong padalos-dalos sa hype or sa takot. Bantayan po natin ang mga galaw ng mga insiders at pakinggan ang mga validator, pero laging basihan ay ang datos at hindi po ang emosyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.